isang mini Miss You candidate or contestant na taga-Tondo, nangangalang Yuri something na batang babae. Mini Miss You nga babae syempre. na sobrang nagpaiyak talaga na kay Vice, kay Vong Navarro, pati na yung sa mga kasamahan nila doon sa It's Showtime. Dahil talagang napaka-smarte, matalino yung bata. At 6 years old, parang ang dami na niyang karanasan sa buhay, kung magsalita, very mature. Tapos yung mga binibitawan niyang dialogues ay talaga namang tumatago sa puso. Kaya siguro mabilis na naantig yung emosyon ni Meme Vice. And inamin nga ni Vice ganda rito na dahil nga sa mga pangyayari na recently sa programang It's Showtime, yung pagpapatawag ng MTRCB sa mga producer nila. Tapos syempre, kinakausap din naman sila ng mga producer at may mga malalapit silang kaibigan ni Ayo na nagpapayo din sa kanila. So naghalo-halo na, kaya ultimong mga maliliit na bagay dun sa show, sa programa na nababanggit o napag-uusapan, kagaya kunwari ng cake, birthday, icing, na natataranta. And inamin ni Vice na talagang may anxiety siya sa kasalukuyang dahil sa mga pangyayaring ito, parang nagkaroon siya ng anxiety problema. Kasi ang hirap nga naman kung paano kang haharap sa public, magbibigay ka ng kasiyahan, magtatry kang magpasaya, doon sa sistema na kinamulatan mo, yung klase ng humor na meron ka since day one, na ngayon ay nagiging tila issue na ginagamit laban sa kanya. Kaya kumbaga, kung kahit matalino kang tao, smarte ka din, darating ka doon sa point na talagang malilito ka dahil sabi tao lang na nahihilo din sa mga situation, lalo't araw-araw. Hindi naman scripted ang mga pinagsasabi nila doon. Although syempre may guide sila na mga katanungan, mga kung paano sila magbabanter, paano na i-deliver yung isang usapin. And since ganun nga kabilis ang pick up ni Vice, siguro dahil sa mga pangyayari involving yung recent ngang mga bashing sa kanya at mga pagpupuna, normal lang na maapektuhan din siya. Kaya nakakaawa in a sense na itong pinagdadaanan niyang anxiety issue. Siyempre, makokonect mo yun doon sa mental health ng isang tao. Dahil, yun na, siyempre, asawa ang turingan nila ni Ayon. So, kahit sabihin natin nandito tayo sa Pilipinas at ang kultura natin ay hindi pa ganun kabukas, and yet, maraming mga kagaya nila na talaga namang sa mundong sa bansang ito ay ipinaglalaban ang pagkakaroon ng karapatan at pantay na oportunidad sa mga nasa LGBTQ plus community. So, naghahalo-halo kumbaga yung iba't ibang mga usapin sa pagiging isang magaling na host ni Vice Ganda, na alam mo yun, sa kanyang sariling pananaw ay sinisikap lang naman niyang magbahagi ng kanyang talino, ng kanyang brilyo sa pag-host at sa siguro pagko-coprod ng mga portion ngayon sa It's Showtime na may kinalaman sa mga bata, particular na nga itong Isip Bata na portion at saka itong Mini Miss You, na kung saan nga sumikat ito sa Isip Bata, sina Kulot, sina Jace, si Lucas, si Argus, alam mo na, si Imogen, na mga naging anak-anakan sa touring ni Vice. Alam mo, napuna namin dito sa Unbearable Channel since na maging asawa niya itong si Ayon Perez, at since na nangarap din sa siguro dumating sa punto ng buhay niya itong si Vice na nangarap din talaga siyang magkaroon ng sarili niyang pamilya at talagang gusto nilang hanapan ng oras yung surrogacy at yung pagkakaroon nila ng sariling mga anak. At kaya siguro nabuo yung mga programa, mga portions na may kinalaman sa mga bata o nagbibida yung mga bata, masyadong naging malambot in a way na madaling maapektuhan si Vice Ganda kapag mga bata ang issue. Yun. Yes, yun aming naobserbahan na parang sa galing niya na magtawid ng mga usapin, sa galing niya magpatawa,
nagkakaroon ng conflict doon sa kanyang consciousness, kung consciousness man ang tawag doon sa kanyang buong pagkatao, kung paano niyang, alam mo yon, physically, emotionally, mentally, i-deliver yung kanyang mga regular ng ginagawa, normal o natural niya ng ginagawa, na nakakapagpasaya ng mga tao. Pero hindi natin ma-discount yung mga tao pa rin na sobra-sobra siyang binibigyan ng suporta. Hindi naman natin pwedeng tawaging kinukonsinti siya or whatever. Kasi again, bilang mga tao, syempre nandoon yung empathy natin, nandoon yung sympathy natin na alam natin at nararamdaman natin na may pinagdadaanan talaga si Vice at sana malampasan niya to. Although may ibang school of thought naman na sinasabi na posibleng yun nga sa obserbasyon nilang na dahil sa mga bata ay nagiging ganito ang pakiramdam ngayon ng paghubog ng pagkatao-katauhan ni Vice, parang payback time naman daw ito doon sa mga previous niya mga pinagagagawang, alam mo yon, pinagagagawang mga bagay-bagay na masyadong mataas ang tingin sa sarili, minsan masyadong mapanakit, minsan nagda-dialogue ng hindi na siguro pinag-iisipan. Yun yung ganon. So, binabalanse lang daw ng pagkakataon at panahon yung mga ganong pangyayari, kasi lalo pat may mga pangyayari din naman na hindi naman basta-basta nagbibigay ng apology or nagpapahayag ng sorry itong si Vice sa mga minsang taong na nasasagasaan niya ng grabing-grabe, maliban na lang naman daw kung may mga taong talagang, alam mo yun, mga mabibigat or mga kagaya ni na Jessica Soho at iba pa mga nakabanggaan niya in the past, na alam mo yon, na sa sobrang galing niya, parang he can go away with it. Yung parang may mga ganong school of thought na sinasabi. But again po, kami dito sa Unbearable Channel at ako, hindi man ako masyadong close kay Vice Ganda, hindi man ako nakakasama niya ng matagal, although nung mga panahon namin na meron kaming Tuesday Club sa Punchline diyan sa isa sa mga sikat na tahanan niya sa comedy bar noong mga early 2000, talagang nasusubaybayan na rin naman namin ng isang Vice Ganda. At ako, pinaka-vivid sa akin, yung nakatabi ko siya sa isang screening ng movie. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pelikula ni Ate V na In My Life, na kasama si John Lloyd tsaka si Luis Manzano, na hindi pa siya gaanon kasikat noon. Magkatabi kami sa upuan at ang dami naming napagchikahan, particular yung mga usapin sa sports, mga usapin sa comedy bar, na kasi may mga minmanage din kami mga comedy actors ng mga panahon na yon, mga stand-up comedians, and nagmamanage din kami noon ng comedy bar sa Malate, yung Toilet Humor sa amin ni kaibigan at kumaring Lala Honor. So ang dami naming napagkwentuhan noon at ang dami namin na feeling ko isa sa mga celebrities na kapanayam ko, talagang naging totoo yung chikahan namin. But after that, may mga ano pa rin, may mga pangyayari pa rin na nagkakasalubong kami sa ABS, dinadalo ko siya minsan sa taping sa Gandang Gabi Vice, hanggang sa Showtime nga, dahil naging publicist din po ako ng It's Showtime. So, hindi man kami sobrang close, at may mga kahit sinasabi ng mga ibang kaibigan namin, common friends namin na, oy, nagtatampo sa'yo si Vice kasi sinulat mo daw ng ganito, oy, nagtatampo sa'yo. May mga ganong issue, hindi naman lumalaki ng malala yon. Kaya sa panahong ito, sa sitwasyon na ito, na ako rin mismo nararamdaman ko at nakikita ko ang isang meme Vice Ganda na may mga ganitong parang iba itong pinagdadaanan nyo ngayon eh. Hindi man ito yung kasing tindi ng kasing kontrobersyal o kalalaki ng mga previous na sinagupa niyang laban. Pero ito kasi emosyon na to eh. Emosyon at saka yung mental ano mo na eh. Na natatranslate na nakikita namin at nararamdaman namin every time nanonood kami sa kanya. Lalo na pag may mga portion na isip bata, mini-miss you, na ano. Sana malampasan ito ni Meme at yes, yung mga supporters niya, yung mga tinatawag niyang ponies, yung mga totoo niyang kaibigan, especially yung mga kapamilya niya, lalo na ang kanyang asawang si Ayon Perez. Basta nagkakasama-sama, ang galing niyang magsalita, ang galing niyang magpahayag, ang galing niyang magbigay ng payo. Sana this time, yung sarili naman talaga niya ang kanyang intindihin. Kasi at the end of the day, lahat ng ito, sabi nga namin, sa tinagal-tagal na rin namin dito sa industriya na ang dami na namin nakita, inabutan pa namin ang mga kagaya ni na Dolphin, ni na Chiquito at mga iba pang masasabi natin hanggang Rene Riquezas, yung mga masasabi nating mga
dinaanan o dinadaanan ngayon ng isang vice ganda na superstar, mataas ang nararating ang estado sa larangan ng showbiz. Nakita na rin namin yan. Dahil at the end of the day, yung pa rin, pinaka-importante pa rin, pinakamahalaga, yung mabubuti at magagandang na i-contribute mo, na ibigay mo at na i-express at saka na i-share mo sa mga tao. And this time, sinasaluduhan ka namin, Mime, kasi yung mga bata ngayon, mga batang 5 years old, 6 years old, 7 years old, hanggang siguro mga teenager na talagang tinitingnan ka bilang kanilang idolo, bilang kanilang role model, at bilang kanilang, alam mo yun, meme, kuya, ate, nanay, tatay, ang tingin sa'yo. Kaya, kung ito mang mga pangyayaring ito ang alam mo yun, makakapag-transform sa'yo into a better you, susuportahan ka namin. Good luck. Maraming salamat, Meme, at sa pagpatuloy mong pagpapasaya sa ating lahat. Dahil nakakaiyak ako, naano ako doon, naantig kasi ako eh. Ako po ang inyong lingkod, na aantig, na Ambet Nabus, nagpapasalamat. Thank you very much.